Oh, nag-lipstick This na. meeting is being recorded. Okay, good evening, friends, and welcome to the Daly City United Methodist Church. Thank God it's Friday prayer meeting of the Daly City United Methodist Church. And before we officially start our prayer meeting, may we request our church lay leader, Kuya Bernie Gayago, to lead us in our opening prayer. Kuya Bernie, kindly pray po. Thank you. Okay, Pastor. Dear Lord, bless this gathering and everyone present in our Thanks God It's Friday ministry. Yes, Lord. May our discussions honor you and praise you and bear good fruit to glorify your name and kingdom. Yes. We ask all these things in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po, Kuya Bernie. Thank you so much. Yeah. Okay, hi, Kuya Jess. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Okay. So, siguro mas magandang may video tong taga Pilipinas para makita natin ang beauty niya. Ayan. Okay, no? Yan. Yan. O, di ba? Parang may kakampal po kayo dito sa Amerika. Pag nakasalamin kayo. Yan. Okay, good evening, friends. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon and we're so thankful at if I'm not mistaken, today is the what you call that first Friday of September. Ano po? And in advance, Merry Christmas to all. Merry Christmas to all. Berman. Happy At Berman. alam natin sa Pilipinas nag-uumpisa na magkabitan ng Christmas lights sa mga malls. Ano po? At nung nung alas 12 nag-watch ako sa YouTube may mga pamaskong tugtog na agad No, alam niyo naman tayo mga Pilipino, hindi tayo magpapahuli. Okay? So with that, meron po bang mga praise news or thanksgiving or testimonies na gusto niyo po ninyong i-share? Whereas those who are watching and listening our YouTube channel, especially TGIF, ay ma-uplift ang kanilang espiritu na nasa pag narinig po nila yung ating mga patotoo or testimony na tunay na blessed, nakaka-bless naman. Ayan. Problems inanswer ng Lord, healing, no? Nung tayo ay may mabigat na karamdaman o whatever na makapagbigay kaluguran that will give praises to God. Opo. Feel free po, feel free. Yan. Kahit yung nasa Pilipinas, pwede po yung mag-share. Para naman kami nga dito sa Amerika bagamat kami updated naman sa nangyayari dyan makaramdam din ng bagong balita. Ayan. Ako, Pastor, Yes, natatandaan Ate niyo Annie. po ba? Nung Friday, sabi ko, ipag-pray na sana po yung aking, na makuha ko lahat. Kahapon ho, tumawag ako dun sa doktor ko. Sabi ko kung pwedeng i-check up lahat, Tapos sabi niya ho, o sige, schedule kita ng 2:30. May schedule ho ako ng 3:30 doon sa mata. Ang ginawa ko ho, nagpunta muna ako doon sa mata ko, sa doktor. Para sabi ko kasi minsan maaga naman akong kinukuha dahil wala pa silang pasyente. Tapos sabi ko, talaga ako nagpe-pray ako dahil ayokong mahuli doon sa mga appointment ko. Sabi ko, Lord, please bigyan mo ako ng doktor na titingin agad sa mata ko para makapunta naman ako doon sa kabila. So, noon hong kinausap ako nung sa reception, sabi niya, wala tayong pero ipipilitin natin yung isa sa dahil nagla-lunch lang. Tapos sabi ng doktor, ay anong isang doon, sabi niya, sino si Anisha dito? Sabi ko, ako. Hindi kita pwedeng tignan kasi marami akong pasyente. Ganyan. Tsaka hindi ngayon at nandito ka maaga, ikaw ang uunahin ko. Hindi ganon. Sabi ganyan. Di sabi ko, sorry, nag-try lang ako, sabi ko naman. So sabi niya, no, if you want, you can come back here even you are late in hour, I can looking at you. Sabi niya, sabi ko doon sa reception, na ako, naka-ready na akong umalis. Sabi niya, wait, sabi niya ganyan, tapos na silang mag-lunch.
Sabi niya yan, pupuntahan ko, baka pwede kang itawagan. Yun, sabi ko nga, kaya nasabi ko nga, talagang si Lord, palaging nandyan, pag kailangan mo. Tapos nandun naman ako sa isang doktor ko, nandyan lahat. Sabi ko nga, lagi siya, lagi. Sabi nung doktor ko, mabuti nagkita tayo. Binigyan naman ako 2 injection. Magkabila, sabi niya. Kasi kung wala ka dito, di mo makukuha yung mga injection. Yan after 10 years pa uli bago maulit. Yung ikang isa, ano lang yon, parang flu shot lang yon. Tapos nandito ka na rin lang, pupunta ka na doon sa baba ko, ano ka na ng blood test. Oho. Sabi ko talagang ano, talagang anong ako na, yung panalangin anong dahilan para tayo tulungan ng Panginoon sa araw-araw. You know? Kasi talagang pag-alis ko pa lang dito, inano ko na yun sa kanya na sana bago ako umuwi, matapos ng lahat yung check-up ko. Yun po lang. Kaya talagang praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ano po? Yeah, God Nabanggit niyo po yung ways. yung vaccination niyo, ano po? At yung isa parang flu shot. Ano po yung Hindi isa ho, yun daw hong isa parang sa tetanus. Tetanus. 10 years yun. Kasi 10 years nagot 10 ako. years. Ang tagal, 10 years, ano? Okay, very good. Ano po ba yung isa, yung bang sa shingles, meron na kayo, Ate Ani? Meron na po. Apo. Kasi ako, ino-opera ako ng doktor ko. Sabi ko, I am married na I'm not single Yeah, I'm a single lady. De, joke lang. Praise the Lord. At least, again, na kayo ay nabigyan ng mga ganong lunas bago kayo bumalik ng Utah. Praise the Lord. Ano po? Yan. Talagang basta meron tayong panalangin before we leave our places, naunahan ng prayer yan, na ang Panginoon nauna na din. Ayan, very important at reminder sa lahat yan, ako pag every time I pray, Lord, mauna ka na, Panginoon. Ayan. And also I declare na ang dadaanan ko, Panginoon, ay hinawi mo na. Very good yan Amen. Okay, Kuya Jose, good evening. Good evening po. Sorry I'm late. No, it's okay. Relax ka lang muna dyan. At alam ko malayong pinanggalingan mo, ilang linggo yan. Pagod pa. Ang dami ginawa. Very good, very good. Anyone, meron pa po gusto magbahagi or mag-share? Ako kasi. Sige. Sino po ba? Ano ba? Ladies first o? Ladies first. Ladies first. Sige, Ate Binyans, kayo muna raw po. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon because He answers prayers. Amen. Maaring ang mga dasal natin ay hindi kaagad masagot, pero meron palaging nakahandang sagot ang Panginoon. Oh yes, Amen. Yeah. Bless you po, bless you. Thank you. Ito po ba yung sharing ni Ate Binyans? Yun na po ba yun? Yun lang po, Pastor. No other details. Okay po. That's why we bless you. We thought it's just an introduction Talagang ang Panginoon, katulad ni Sister Annie, yung dasal niya, ganun din sa akin pagka ako may pinupuntahan, sinasabihan ko ng Panginoon, ikaw na ho, Lord, ang maunang makiusap sa kakausapin ko. So, ganun nga. Tama po yan. Very good. Yeah. Thank you po, thank you. Dasal tayong mahirap nating maisip na mangyayari, pero ang Panginoon ay talagang mabait. Lahat Amen. In His time. God is good all the time, di po ba? Yeah. Opo, Pastor. Amen. Okay. Anything? Ayan, Kuya Jess, your turn, Kuya Jess. I don't want to sound like a broken record. So we got paid again today.
So, nung tingnan ko yung payslip ko, meron na naman ako kaming bonus. Bonus. Wow. Hindi mo na masyadong kalakihan, pero yung tinanong ko yung mga kasama ko na kung magkano ang natanggap nila, eh, medyo mataas yun sa akin sa kanila. I don't know why, pero with God's grace, I think siguro yung contribution ko as an employee dahil yung department namin nakakapagbigay ng Productive. malaking pera sa revenue sa Yun. kumpanya, siguro as an associate on that department, eh, medyo malaki ng konti yung bonus na natanggap ko. Amen, So, ano, praise amen. be to God. And, yung I think continuation ng promise ng God na sa Malakay 3:10, that If I will not open the floodgates of heaven, ano? I'll open up the floodgates of heaven Yan. And pour wala out many blessings. Amen. Unending no? blessings. Ayan. So no? praise be to God. To God be the glory. Amen. Madadagdagan na yung leche plan tsaka yung fruit salad. Kailan ba kayo nakasign magpakain? mukhang madadagdagan yun, ha? Okay, reserve nila sa anniversary siguro. Praise the Lord yan. Ano po? Amen. Praise the Lord, no? Again, whether maliit o malaki, basta yan ay blessings ng Panginoon, overflowing po yan. No? And of course, to God be the glory yan kapag talagang ina-acknowledge natin na minsan, Lord, alam mo, sometimes feeling ko hindi man ako deserving no? Pero all of a sudden, di ba? God is a God of surprises. Yan, praise the Lord po. At yan ay bunga din ng pagtatapat na paglilingkod sa Panginoon. Amen. Okay? Yes, anything else? Meron pa po bang gusto magpatotoo? No. Ate Gigi, baka gusto mo magkwento naman nangyayari dyan sa inyo, sa Nabotas. Kumusta ba dyan? Paki-unmute mo nga. Mukhang laging laman ng balita ang Congressman Toby Chanco please unmute. Okay na po. Okay po, okay. Yan. Okay. Okay naman po, sa awa po ng Diyos. Sabi nga patuloy na pinagpapala kahit po binabagyo lagi. Amen, ano? Okay. Ang ganda ng hagdan nyo, no? Pabilog. Opo. Bakit ba niya pabilog, ano? Opo, kaya po dito bawal po ang mataba kasi hindi kakasya sa hagdan. Okay, very good. Yeah. Dahil yun daw mataba, Okay healthy. Sige. Kada ng aso sa likod nyo, Pastor Baet. Matin lagi ng TGI ito tsaka Bread of Life si Abu Jing. Abu Jing. Sige po, continue po kayo. Ano pa bang gusto nyong sabihin? Ayun lang po, okay naman po. Nakakaraos naman po kahit na papano. Sabi nga ni Pastor, ng Pastor po namin, pag daw tinanong ka kung kamusta Max ka Gabriel, si Pastor Max Gabriel. Pastor Max po. Pagka daw tinanong ka kung kamusta ka na, ay palagi mo raw isasagot, patuloy na pinagpapala ng Diyos. Yeah, very good, very good. Maybe we are not blessed financially, pero palagi raw tayong buhay. Yan daw po ay isa na sa blessing. Kaya daw po pag tinanong ka kung kamusta ka na, palagi raw yun ang isasagot mo na. Patuloy na pinagpapala. Patuloy na pinagpapala. Always blessed. Yan. Ako sabi, wag daw natin isipin na patuloy na pinagpapala yung mga diskaya. Kahit marami sa plaza. Yung ating flood control king and queen, sabi nga sa balita, di ba, no? Okay. Opo. Pero I agree na sa iyo, ate, no, na kasi normally ang sagot ng iba, no? Eto, buhay pa, mga ganong bagay na minsan totoo naman yan, praise the Lord din. Eto, kaya lang yung the way, no, na in-express, eto, buhay pa. Ayan, di ba? Rather than, ay, praise God, buhay na buhay. Ayan, no? Dapat makita yung katotohanan na natutuwa ka, no?
Yes, Eto, buhay pa. Ayan. Ay, Manong, eto, buhay na buhay. Ayan. Okay, praise the Lord. Thank you po, Ate Gigi. Kuya Bernie, kayo naman, ano bang blessing ang gusto nyo ibahagi? Mukhang bagong gupit na kayo, Kuya Bernie. Tama ba ako? Nagupitan na ba kayo? gupitan ako ni Benilda, Pastor. Oo. Alam na Kanina, alam ko yan eh. punta kami sa kapilya. Apa. Kasi kung siyang mag-isang nagdidilig sa garden natin dyan, na inaabot siya ng 3 oras. Kaya ngayon, 2 oras lang kasi nandun din ako tumulong sa kanya. Ayun. That's good. Ah, Exercise ka. ito nga yung parang sa leksyon natin noon, Pastor, na Apa. yung sa First Corinthians, na si Apollo ang nagtanim, si Benilda si ang Paul ang nagdilig, pero ang Diyos ang bumuhay sa tanim na yan. Yan, ganyan din ang buhay ng tao. Lahat ng bagay ay ah, nagtutulong-tulong, pero at the end of the day, Diyos pa rin ang nangingibabaw sa buhay natin. Amen. Amen. Amen po yan. Totoo po yan. Ano? Totoo po yan. Praise the Lord, no? At again, kaya naman to God be the glory dahil sa yung ating dating garden na may malaking puno noon eh. Naalala niyo po ba yun? No? May malaking puno. Yung Normally, pagka tagtuyo, nagbabagsakan yung mga dahon. So, minsan, parang ang kalat-kalat. Pero praise the Lord at may mga nag-aalaga ng mga halaman natin, no? No, meron niya akong nabasa kanina, no? Very important yung tinatawag na legacy. Yan. Para bang sa tuwing titingnan mo yung, halimbawa, yung halamanan, may maalala kang mga tao. Oh, yan eh, ang mga nag-alaga niyan eh. Sila, yan, so ito Binilda, no? Siyempre, yung kanyang lifetime partner, si Kuya Bernie, yan, di ba? Umulan, umaraw, nagdidilig. Di ba? minsan tinanong ko si minsan tinanong ko sa Ate Binilda, Ate Binilda, sa galing sa church pastor nagdilig. Sabi ko, kaambon lang Hindi, kailangan naka-schedule yan yung mga halaman kong yun eh. At praise the Lord, talagang bulaklakin po, di ba? Punong-puno ng bulaklak yung ating iglesia at yan ay praise the Lord yan. Thank you so much po sa inyong pag-aalaga. Ibig sabihin kasi yan, buhay na buhay talaga yung ating mga lupa at yung ating iglesia na yung tatawag na blooming, nag-bloom. Yan, praise the Lord po. Thank you so much, no? And of course, siyempre, kahit papaano bagamat kailang talagang tumitira nun kasama pa rin ng inyong mga alipores na miyembro ng Women in Faith. Yan. Yung ginawa niyo mga paso, no? Yung mga paso Buhay. ng mga Buhay nakaraan. na buhay ang serbisyo sa Panginoon. Amen. Amen po. Salamat po. Salamat. Kuya Jose, ikaw naman. Kumusta ba ang ating buhay sa maghapon? Let me just put it this way. It's very exciting po. Sarcastically speaking. Ano na lang po, Pastor, pwede pong magkaroon tayo ng heart-to-heart session mamaya. Heart Kaya to nga heart pa ba sabi gusto ko mo? sa inyo it was an exciting afternoon. A day pala for me. Oh. Consultation. Mukhang mukhang ano yan Personal mukhang very personal Opo, okay, opo. no problem. Sige po. Kung sa ganong albawang karanasan, meron ka bang pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon na sa kabila ng mga ganyang mga bagay meron kang tinanggap na talagang pwede nating sabing praise be to God. Yeah. Ito po sa pag-interpret ko dahil sa mga nangyari o nangyayari parang siguro po kinakalabit ako. Kinakalabit ka ba? Maganda yan. Siguro parang Tapping your shoulder. nalili siya po ako. Kaya nangyayari. Pinapaalalahanan ka. Pinapaalalahanan. Salamat po sa kasi iba yung kinakalabit sa
pinapaalalahanan. Although yung iba Masama na nga po ba yung sabi kinakalabit? yung iba nga sabi Iba. nila pag ginigising ka ng Panginoon, binabatukan ako ng Panginoon. Ayan, Parang ganun na nga po ang pakiramdam ko. Okay, don't worry. Salamat Sige. na rin po ako. Amen. Ang ibig sabihin nun kasi, thank you. Ang ibig sabihin nun kasi, once na tayo ay kinakalabit ng Panginoon, importante tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, sa akin ganun yun eh. Minsan medyo pinalo ako ng Panginoon, ibig sabihin nun, mahal ako ng Panginoon kasi hindi niya inaalaw na totally malayo ako sa Kanya. No. So, most of the time, pag nararanasan natin yung ganung mga palo ng Panginoon, kung tawagin natin, o paalala ng Panginoon, no, dapat talagang totally bumalik Oh, thank you, Lord. Di ba? Like yung ating nakaraang pag-aaral noon about si David, no? Siya ay pinalo ng Panginoon. At yung ginamit ng Panginoon ay si Prophet Nathan. And then, all of a sudden, nung sabi nga medyo nagdi-deny pa nga siya, no? Meron pa siya mga defense mechanism. Pero still, dahil mahal siya ng Panginoon, nagising siya sa katotohanan na nalalayo na totally malayo na pala siya sa Panginoon. Pero dahil mahal ka ng Diyos, siya ay totally na-transform, nagbalik loob. Amen. No? Amen. And praying for you, my brother, Brother Jose. And we'll talk later. So ba yung record pa natin? Hindi, biro lang Biro lang. Okay. Sino pa ba? Si Ate Maylin. Ikaw naman. Any blessing? Worship. Worship at the Sabi park. nga ng kapatid ko, patuloy na pinagpapala at pagpapalain pa kasi mananalo ako sa loto bukas. Sumaya ka ba? Bukas. Bukas pa bola. No? Bukas pa. Pati mga kamag-anak ko bibili nakita ko nga sa news 1.7 billion. No? Galing And then kung pagpapalain ng isa sa inyo, no? 700 something million dollars. Yun ang birthday gift sa akin Ang laki ng church. Ang laki yata ng church. $1 yun, my God. Grabe. O nga, yung mga magbe-birthday na September. Yes. Bibigay sa akin yun, birthday gift ni Lord. Kumaya ka na. Claim it. Bukas. Mga kapatid, alam niyo na, pagka nawala mga Soriano. Alam niyo na. Okay, praise the Lord. Thank you. Soriano nagtatago. Magpa-botox na kayo. Yan. Ate Ellen, ikaw naman. Total, national ka naman Yan. Kaninang umaga, Pastor, kasi I took Uber going to the BART. But there's a disruption ng BART. So because of the computer problem. So walang BART. So that was 6 o'clock in the morning. So hindi naman ako nagpa-stress. Yung aking mga carpool, kasi wala kaming carpool kanina. So I called them. Sabi ko, there's no BART. Ang daming tao sa BART station. Kasi from Auckland, from East Bay, nakabalangra yung mga BART. So, ang nangyari, tinawagan ko yung mga co-workers ko. Sabi ko, I informed them that there's no BART. So, that was maybe started at 5:30 in the morning. So, ang ginawa ko, tinawagan ko, sabi ko, mag-drive ka na lang dun sa isa. And then, hati na lang tayo sa parkingan sa ospital. Sabi ko, nag-drive naman. So, yun ang naging solusyon. Kasi, para hindi lang kami ma-stress, kaya tinawagan yung isa kasi nagpa-park sa Colma. Nung tinawagan ko, saan ka na? Sabi ko, magpa-park na ako. Walang BART. Sabi ko, stuck yung mga train. Akong ganon. Yun, sabi ko, mag-drive ka na lang and then, para hindi tayo ma-stress, pick upin natin yung isa, kakong ganon, para sa parking, hati-hati tayo, kakong ganon, parking fee. So, in short, nakarating kami, on time. Pero ang dami pong stuck kanina. Kaya, nag-traffic kaninang umaga because of the BART disruption. Yeah. Wow, no? And early in the morning, kasi minsan, hindi ka rin magdidepende kasi they upgrade yung kanilang computer. So, na parang hindi nag-works. Ganon. Yun ang problema.
Then one Akala thing ko more. only in the Philippines. Sige po. Yeah, and one thing more, we had the meeting earlier regarding I mentioned last time on our TGIF or Bread of Life regarding the layoff and Plex. So based on the meeting, we meet the yung revenue and the percentage of the patients in stable naman po. So God is good. So naging stable lang mga haka-haka na there will be a layoff, although we are on management, and walang layoff, walang Plex sa so far. So Amen. they're still Amen po. looking Amen. for the big account to boost our revenue. So the God is good. Okay, amen po. Amen, no? At alam nyo, yun ang isang problema din dito sa Amerika, no? Yung Yeah, hold on po. sige po. Siguradong hindi po ako yan. Ayan. Yeah. Okay po. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Okay. Sa Amerika, sa Amerika, yung maraming na-laid off ngayon di ba, no? Because of some policies ng ating presidente, at kaya affected ang mga business establishments. Ayan. Okay po. Yeah. Very scary rin kung may mga layoffan, management kami, anytime they can terminate us. Mga forced retirement. Yeah, ako ready na ako mag-retire. So, kung ano mang mangyayari, I'm ready. Amen. Amen po. Thank you po. Ate Paz, kayong nakikinig dyan, kayo ba'y nandiyan pa? Kasi ang nakikita ko ano ba yan? Coffee maker ba yan? Nasa sahig yata yung cellphone nyo. Ate Paz, kayo ba'y nandiyan? Are you there? Yeah, I'm here. I'm listening. Yeah, would you like to share something? I am thankful, nagpapasalamat dahil I celebrated my birthday with my children in San Jose, and the next day was also my grandson's birthday. Kaya, thank you, Lord, for a long life na meron pang pinagagawa ang Diyos in my life. Amen. Amen. So with that, let us sing happy birthday muna. Ready? And happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sister Paz. Happy birthday to you. Thank you. Apo. Salamat po. Happy birthday. Yan. Meron pa po ba mga kapatid na gusto mag-share before we go to our short devotion? Ayan. Okay. Pastor. Yes po, Kuya Bernie. Parang ito yung warning sa mga may debit or credit card. Sige po, good. Kanina namalagay kami sa Manila Oriental, hindi tinanggap yung debit card ko. Alam ko may laman naman yun. Kaya sabi, parang may warning yung bangko ko na nakita ko na scam na. Parang nagduda pa yung kasi sa akin na scammer ako. Yung sarili ko naman na ako. Yun pala, tinawagan ko yung bangko. Yung bangko ko na may gumamit ng debit card ko na sa internet sa Amazon $400. Pero yung Bank of America pinigilan yung transaction. Yung transaction ngayon. Ngayon tinawagan ko, hindi naman ako bumibili sa internet
sabi ko, yung mga kantina lang bumibili ako. Hindi ako bumibili sa mga kantina mamahalin. Doon lang ako sa mga mumurahin na bilihin. Katulad ng Ross. Ako. Katulad ng Target. Yan. Katulad ng Macy's. Manila Oriental. Yung Pacific Super. Ako. Hindi ako mamalengke sa van. Hindi ako bumibili sa mga lugar na yan, yung mga mamahalin na katulad ng eBay o internet. Pero saan ba ka pumunta? Wala namang nung mamili ako, wala naman tao sa likod ko. Kasi may mga technology na ngayon, Pastor. Na They got on the database. Ang gagawin nila pag yung pitaka mo nasa likod, meron silang equipment na gaganyan lang doon sa tapat ng bulsa mo, nakukuha yung number ng debit card mo, credit card mo. RFID scanner ang tawag. Yeah. RFID scanner. Kaya saan ba ako pumunta na nagkaroon ng pila ako na in-analyze ko? Nung pumunta kami sa concert, dumaan kami dyan sa in and out. Kasi maraming tao dyan sa in and out Pumila ako doon. Yung nasa likod ko na may telepono Parang merong inahawakan na nasa likod ko. Puting customer. Baka yun yung malamang po. Equipment yun na scanner na tinutok sa bulsa ko sa likod. Kaya next time, hindi na ako pag mahabang pila, hindi ko na ilalagay yung pitaka ko sa likod ng bulsa ko. Ilalagay ko na lang sa para hindi kita mo kung kung tutukan ka sa baka sakalin mo. Nagiging sophisticated na po yun Kasi dati it works on magnet. Ngayon, na po, pati tawag doon, yung electric. Na yung kahit na hindi po magnetic yung card nyo, pag in-scan lang ganun, nakikita ka agad. Kaya sabi ko, hindi ko na gagamitin yung papalitan daw yung card ko. They will destroy the old ones. Hindi ko na muna gagamitin yung card ko. Baka gamitin niya muli ako na kasi may department yung Bank of America na na yung security sa mga scam. Manong Bernie. Bumili na lang kayo ng bagong wallet. I-dispute naman may nila. nabibiling wallet na nakalagay RFID protected. Parang ganito. Yan. Ganyan nga. Yan. So, alam niyo na kung sinong meron. nung umuwi ho kasi ako sa Pilipinas, natatakot akong dalhin yung mga card ko. So, umorder ako ng actually, ang nagbigay sa akin ng idea na yan, si Madam Elma. So, si Madam Elma, meron siyang RFID na lalagyanan mismo ng mga credit card. So, umorder ako online. Magkano yan? Ng wallet na merong RFID protected. So, yun ho ang ginawa ko. Mura lang naman. Magkano daw online? Mura lang, may mga mura naman ho na RFID. Depende sa model wallet. din Depende ho sa wallet na gusto nyo. So, para safe lahat yung nyo, might as well yung meron na talagang RFID na protect. Kahit yung mga remote control ng kotse, nakukuha rin nung scanner Yes, sinabi ko rin kay Janice yun na bumili siya nung RFID wallet para hindi maano ng scanner. It's a good idea to have one. So, meron ding magandang tip sa atin na kung ayaw nyong gumamit ayaw nyong bumili sa Amazon o online, sa Macy's po meron.
Macy's, meron po ako. Yan. So, hindi pa ako bibili, pero meron. Meron Uy, po ito. Ngayon, alam nyo, yan ang isang problema pagka ang ginagamit natin debit card. Right. Very dangerous po yan kasi automatic yan debit No, hindi ka mukha ng credit card. Ano po? Medyo mas prone pag debit. Automatic yun, ubos yun ubos agad, no? Yeah. Yung credit card pagka medyo wag naman na may nakapulot o may pumitik ng credit card mo at biglang naiba ng lugar kasi di ba may familiarization o bakit napunta tong taon to doon nagpapakarga ng gasolina. No, bakit tong taon to ang laki ng ginagamit samantalang normally parang in and out lang to pang in and out or pang gas lang ito. Parang binili na ang buong Macy's Parang ganon. Hino-hold yan, hino-hold. Pero pag debit po, automatic yun, parang nagkakash ka nun Inaalis agad sa bangko mo yan, sa pera mo. Yan. Pero praise the Lord at hindi na biktima ang Kuya Bernie. No, hindi nabawasan ng kanilang milyon-milyon sa kasi yung card ko, Pastor, pwede ng credit, pwede ng debit. Yeah. Never use your PIN number all the time when you are doing a transaction from the stores. Always put credit. Mas secure yun. Instead putting your PIN number all the time. O, di ba? I follow that, no? Di ba automatic? Hingin pa yung PIN number mo Yeah. Siyempre, kahit paano yun, pinipindot mo. Pero minsan, yun nga, mas dangerous po yung ganon, no? Kahit sa gas station, pag ang ginagamit mo, debit card, kailangan mo i-click yung PIN. Hindi mo alam, meron palang hidden camera nakadikit doon sa ilalim. Kita-kita yung yung PIN number mo. Well, again, to God be the glory at least very protective yung yung Bank of America po ba? Opo, praise the Lord. Praise God. Okay, so with that po, we will now go to our short devotion at i-share ko po sa inyo yung ating munting pag-uusapan. Okay. Nakikita niyo po ba mga kapatid? The key to happiness, the key to happiness in a broken world. The key to happiness, no? Alam niyo, Ate Ellen, siguro gusto kong ng prayer meeting yan. Paatinin niyo na lang. Okay, no? The key to happiness in a broken world, na po. Meron pong tanong dito, mga kapatid, na magandang ating pag-usapan. Why is it important to learn to trust that God is all you need even when you're not going through a hard time? Why is it important to learn to trust that God is all you need even when you're not going through a hard time? Pag tinagalog natin to, no? Why? Bakit daw mahalaga na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan kahit na hindi tayo dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay? No? Patuloy ka pa rin magtiwala, ibig sabihin nun, hindi yung nagtitiwala ka lang kapag kami matinding bagyo. Or siguro pinakasimple yan, nananalangin ka lang kapag kami matinding bagyo sa buhay mo. Pero pag walang bagyong dumarating, wala lang, cool ka lang, relax lang. At minsan, parang wala ang Panginoon sa buhay natin. No? Why is it important to learn? Patuloy na tayo ay magtiwala sa Diyos. Meron po bang gusto sumagot? Yan. Even when you're not going through a hard time. Kasi Pastor, sa akin lang ito, yun ang ating pangunahing, that is our prime purpose in believing God, whether we are in a good or bad situation, we need to learn to trust God, because that is what we are supposed to do if we say that we believe in God. Diba? Mm-hmm. Sinasabi nating maniwala tayo sa Panginoon, pero hindi naman tayo
we are not trusting Him when trials come, that's not true. We are having fake faith, di ba? Yeah. So, Or Ate Benildes, yes, darling. parang related yung sa sinabi mo kanina na yung prayers, bakit ang tagal masagot? Siguro nga ganun nga pagka pinapaalalahanan tayo. Siguro nga rin. Pero, yun lang sa akin. Yung kahit maganda yung sitwasyon ko, kailangan mag-trust pa rin sa Panginoon. All the more kung na-challenge tayo, di ba? Yeah, like we learned from the past, no? Yeah. Sometimes much better na tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan eh. You know why? Kasi the more na may pagsubok, lalo kang napapalapit sa Panginoon eh. Di Totoo, ba? Pastor. Rather than para bang ang buhay mo, para bang cool lang, relax lang. Kung may trial man, hindi ganun kabigat, para bang normal lang. Pero makikita mo na kapag ka sobrang tindi ng pagsubok, napapaluhod ka kahit di ka lumuluhod eh. Yeah. And we experience that, di ba mga kapatid? Lalo na kung meron ka talagang ipinagdadasal na mataimtim na kailangan natin yan. No? Yung hindi mo ginagawang gumising ng madaling araw, gumigising ka. No? Yung hindi ka mapanalanginin, araw, tanghali, gabi, nagiging mapanalanginin ka. Totoo po, Pastor. And then human nature, after na nasagutan ng Panginoon yung prayer, parang babalik ka naman sa normal, signal number 1 ka na naman. Parang wala na naman bagyo. Wala na naman, di ba? Yeah. Same, pagka nagkakasakit tayo, no? Sinabi ng bawal, no? Sinabi ng bawal eh. Kain ka pa rin ng kain. Pero nung tamaan ka ng sakit na yon, lahat ng pangako, kahit anong mangyari, hindi na ako kakain ng tosinong punong-puno ng taba. Ano? Nakasarap niyan eh, di ba? Alam niyo, I experienced that, no? When I was a pastor in Malabon Central sa Malabon, no? Sa Malabon kasi, naku, masarap ang pagkain diyan lalo na sa mga palengke ng Concepcion, no? Favorite ko po doon yung barbecue, yung maraming taba, yung barbecue, no? Kain ako ng kain yan, anniversary, kumakain ako niyan ng church, 100 years anniversary ng simbahan. Kain ako ng kain. The following day, Monday, no, naglalaba ako. Sumasakit yung tiyan ko. Sakit, no? Normal yan. Kabag yan. Normal, kabag yan. Parang yata yung kain ko ng taba. Buntis pa si Michelle noon kay Princess, no? Buntis. Eksaktong check-up ni Michelle sa hospital noon, sa Mary Johnston. Sabi ni Michelle sa akin, mukhang masakit pa ng tiyan mo. Oo nga eh. O magpa-check up ka na rin, sabi ni Michelle sa akin. Believe it or not, mga kapatid, that time, na-confine ako, na-admit ako. Ayaw na ako pauwi ng doktor. Sabi ko, Dok, ihad ko muna yung wife ko, pregnant po, hindi pwede mag-drive. No, you cannot, you stay here. Nilagyan na ako ng yung parang bracelet para ma-admit. Hindi ako makalabas. Ay, anong problema, Pastor? Sabi sa akin, ano ka, yung appendectomy po ba tawag doon? Appendicitis. Opo. Appendicitis. Appendectomy yung pag-alis based sa resulta, lumilitaw na ma-opera ka mamaya. Ay ko, Dok, yung sakit ng tiyan ko parang kabag lang, okay lang po ako, uuwi ko muna yung asawa ko. Hindi ka lalabas, sabi sa akin, hindi ka lalabas. Ang dami mo kasing kinaing mantika. No? Sabi, alam niyo, galing ng doktor. Sabi ng doktor, in few minutes, pipitik na yan. Masakit na yan. Rapture. Grabe. Namimilipit po ako. In 10 minutes, namimilipit na ako. Sakit. Lahat na yata ng sumpa ng barbecue, sinabi ko yata. Ay, hindi na kakain yan. Ganyan ako, ganyan. Ayun, after na ma-operahan ako, mga kapatid, eto na, after 2 months, barbecue na naman. You see, no? Kaya very important yung even when you're not going through a hard time. No? Very important na mag-trust tayo sa Panginoon. Yung trust mo hindi nagbabago. Also, ito po yung pangalawa, bago tayo pumunta sa pangalawa sa message. How has God been faithful to you in the past? Yan. Ito ay simple pero
tinatanong tayo, how has God been faithful to you in the past? Para bang pag binalikan mo yung nakaraan, gaano siya naging tapat sa atin? Sa akin, Hindi siya bumitaw. God is very faithful kasi lahat ng aking mga hiniling, patawarin ako ng Panginoon. Ibinigay niya, Pastor. O, sinagot niya. Tinanong sa aking panaginip lang, pinanaginipan ko sa panaginip ko, tanong nung babae, gusto mong malaman ang mapapangasawa mo? Tanong niya sa akin, sa panaginip ko. Oo, sabi ko, ayan, sa likod mo. Tinignan ko, si Bernard. Antindi, no? Antindi. Ang dream ko, maging nurse. Nag-graduate ako ng teaching sa Pilipinas. Nagpunta ako sa Amerika. Naging nurse ako. Imagine that. Amen. God Amen. is really good. He fulfills all the promises He makes. Amen. Amen. Yes, Praise the Lord. Yeah. So, how about the others? How has God been faithful to you in the past? I think tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon. Look for God's goodness. Yeah, even in difficult circumstances, sometimes we should be intentionally look for things that to be grateful. And His grace is always present in all things. Amen. Parang magpasakop tayo sa Panginoon kahit may mga trials yan. Kasi ang buhay, we are not perfect. We live in, we committed sins. Our life is not really in a rough, situation sometimes. Pero ikaw ay magpasakop sa Panginoon, hindi siya bibitaw sa atin. Tayo lang ang bumibitaw sa Panginoon. Sabi nga sa unang question kung minsan kailangan mo lang ang Panginoon pag ikaw ay nangangailangan. Pag ikaw ay nagkasakit, kailangan mo siya. But after that, parang you're not praying anymore. Pero ang panalangin, it's a powerful na sa araw-araw mong ginagawa. Kahit gumising ka, salamat Panginoon, gumising ako, another life. Bumaba ka sa iyong hagdanan, hingi ka ng blessing sa Panginoon, nagabayan mo kami sa papunta sa work, o papunta sa BART, sa Uber, o Lyft, whatever. Pero yun ay malaking biyaya ng Panginoon na binibigay sa atin sa araw-araw. Amen. Yeah, life is so precious. So we have to be thankful on whatever the God's blessing. Although meron tayong nakaraan na parang hindi ka nais-nais, pero ang Panginoon is a giver. Ang Panginoon, talagang ang mga sins natin, He forgives all the time. Yeah. So with that po, how about let us read together this verse? Okay, ready? 1, 2, and The Lord is kind to everyone. Wala, sorry. Sorry po, ayan. The Lord is kind to everyone who trusts and obeys Him. Yan po ang ating verse. Lamentations chapter 3, verse 25. The Lord is kind to everyone. Ano po? Hindi sinabing the Lord is kind to Daily City UMC lamang. Not to everyone. Pero may kondisyon. Who trusts and obeys Him or obeys God. Okay po. So with that, friends, stop ko lang po itong share na ito. Ano po? Ang title po ng ating devotion ay The Key to Happiness. Ano po? Ayan. So, ang sabi dito sa talata ng Lamentation, the Lord is kind to everyone who trusts and obeys Him. The question is, what is the key to happiness in a broken, messed up, damaged world? Ano ho? Very simple. The Lord is all I need. Di ba? The Lord is all you need. Sa napakagulong mundong ito,
wala akong ibang hihilingin o kailangan kundi ang Panginoon. No? Sabi nga po ng sumulat, don't put your trust in people because they can let you down. Don't put your trust in circumstances because they can disappoint you. Don't put your trust in the things of this world because they won't last. In short, put your trust in God. Remember His promises to you in His word and His faithfulness in the past. Then, you'll be able to trust in His unfailing kindness for your future. You'll be able to obey Him with joy and say with confidence, the Lord is all I need. I can depend on Him. Pwede po bang sabihin nyo, repeat after me, friends. The Lord is all I need. The Lord is all I need. I can depend on Him. I can depend on Him. Ano? So to cut the long story short, the Lord is all we need and we can depend on God. Kasi nga po, doon sa text na binasa natin kanina, ano po, doon sa Lamentations chapter 3:25, the Lord is kind to everyone. Tama naman yun eh. Yes. Pero ang condition lang ng Panginoon, who trusts and obeys Him. Yan. Kaya nga, alam niyo, isa sa favorite nating hymn, yung trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. And ano po, amen. Okay, praise be to God, no? So very important yun, no? Alam nyo, before we go to our prayer time, no? Talagang pagka nanood ka ng YouTube, kasi kailangan nanonood din tayo ng YouTube yung balita sa Pilipinas eh. Hindi naman pwedeng puro Amerika lang pinapakinggan natin eh. Hindi natin alam, nagkakalindulan na pala, hindi natin alam ano. So ako, every time na sa umaga, after kong mag-devotion, panonoodin ko na yung Billionaire News, ano po. And then, again, pagka medyo, parang medyo weak tayo, mga kapatid, na malulungkot ka sa nangyayari, Gravity Falls, no? Yung bilyon, di ba? Harap-harapan. Whereas, talaga namang ever since, may ganyan eh, ever since, no? Nawala na yung sabungero, missing sabungero, nawala na. Nawala na yung impeachment, nawala na. Ngayon, nasa flood control na tayo ngayon, ano po. Pero again, di ba, parang very, very simple eh. Hindi tayo siguro maghihirap kung talagang wala yung mga talamak na korupsyon sa bayan ng Pilipinas. Ang tao tapat sa gobyerno na walang corruption. Opo, kaya of course, wala namang perfectong gobyerno, everywhere meron yan eh. No? Kahit dito sa Amerika meron yan eh. Pero again, yung maliit na bansang Pilipinas, di ba nakakalungkot yun. Pero alam nyo, ang lagi ko lang prayer habang nanonood ako, imbis na madismaya ako, madisappoint ako, no? Prayer, talagang prayer, Panginoon. Alam ko, may plano ka eh sa bayan na to. Alam ko, Panginoon, may gagawin ka, no? Na masakit man sa kalooban, mapanood, mapakinggan, mga politiko, kontraktor, no? Harap-harapan na. Ang daming naghihirap, ang daming nalulunod sa baha. Alam ko, may plano ka, Panginoon eh. Yeah. So again, to cut the long story short, ang sinasabi ko, Lord, sinusumbong ko sa iyo lahat ng mga may kinalaman dito. Di ba? Sinusumbong ko sa iyo, Lord. Di ba? Hindi yung ano, yung totally, wag na nga tayo magpadala ng suporta diyan sa Pilipinas na yan. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede yun. Yan. Pambili lang, Lord, ng payong. Di ba? Bibili lang. Gusto lang pala ng payong. Gusto pa yung $44 million na, 44 million pesos na Royce, no? Yan, may mga ganong bagay na very simple pero we will be affected, ano, pagka sineryoso mo. May stress ka lang. But again, friends, sabi nga, the Lord is kind to everyone. So kahit na yung mga sabihin natin medyo ibang landas ng buhay, mabuti pa rin ng Diyos sa kanila eh. No? But, don't get me wrong, hindi kailanman pwedeng i-tolerate ng Panginoon yon, yung mga maling gawain. Ayan. Yes. So, ano man ang nangyari, sabi nga sa Book of Psalms, huwag mong kainggitan yung gumagawa ng mali.
Yan, Hindi kaya yung pastor doon, dahil nilang muna. Yeah, huwag niyong kakainggitan yon dahil again, kung kayo po yung mati ng Sunday School ng Kuya Bernie, no, ang buhay sa mundong ito ay temporary lamang. Ang pinaghahandaan natin yung eternal. Yan. Even though hindi madali, nabubuhay tayo sa mundo no? Pero after nun, yun ay mga pangako ng Panginoon. Ayan. Yan. Kaya again, may Sunday School po mga kapatid, pagka medyo aga-agahan, maganda po ang ating talakayan. Okay? Anything that you would like to add before we go to our prayer time? Yes, unahin ko lang muna po yung nasa Pilipinas. Yes, Sister Gigi, pasok. Kasi pastor, napakabait ni Lord sa kanila. Parang sumobra naman ang bait ni Lord sa kanila. Hindi, ako po na-upload ng news Kasi kaya nga sabi ko. Na-stress ako kasi alam niyo, pastor, yung hindi masarap ang buhay ng maraming mga Pilipino. Tapos nakikita nyo ganun. Actually, nakakasama ng loob. Kaya lang sabi nga, talagang pagpe-pray mo na lang sila, nakunin na sila ni Lord Amen. Pero, minsan iisipin, ganun pala ako kayaman ng Pilipinas, imagine that. Diba, samantalang, nasasabi ko to dahil isa ho kami doon sa mga binabahan ng matindi. Nakita nyo naman ho siguro during... Taga na botas tayo. Damay kami dyan, damay kami. Diba, tsaka noong last July talagang antindi. Nagkaroon pa nga ho kami ng noon. Tapos malalaman mo ganun na yung parking ng sasakyan niya, kala mo mall, di ba? Parang ito yung sinasabi na, sabi nga nung anak kong bunso, dito sa mga taon to, itetest yung faith mo kay Lord. Amen. Bakit sila lang yung pinagpapalat ng ganito? Then, sagot ako doon sa una yung question na sige. Kailangan nating magtiwala kahit na wala tayong pinagdadaanan. Kasi maybe it's a proof of a true Christian. Dito mapapatunayan siguro ng Panginoon na isa ka talagang alagad ng Diyos. Na may blessing ka at wala. Magtitiwala at lalapit ka sa Kanya. Para magpasalamat. Matalino. Amen po. Amen. Very important yun, yung magtitiwala ka sa Kanya, no? Alam nyo, dahil kausap natin si Ate Gigi at ito ay bagsang konteksto ng Pilipinas to, no? Sabi po dito sa awit na 37:1 and 2, Psalms 37:1 and 2. Sa Tagalog po, no? Huwag kang mabalisa dahil sa masasama, ni maiinggit man sa mga gumagawa ng kasamaan. Sabagat sila'y madaling puputulin na gaya ng damo at matuto yung gaya ng sariwang damo. Ang ganda ng pagkatagalog awit 37:1, 2. Ayan, parang ang dating daan to, basa. Huwag kang mabalisa, no? Dahil sa masasama, ni mainggit man sa mga gumagawa ng kasamaan, sapagkat sila'y madaling puputulin na gaya ng damo at matuto yung gaya ng sariwang damo. Yan. So, no, yung mga nangyayaring yan temporary lang yan no? Marami akong kilalang ganyan mga kapatid, lalo na alam nyo, although again, mapapanood tayo sa Pilipinas kahit sa bahay na mapapanood tayo. Yung mga nagpa 5-6, ang daming nagpa 5-6. Alam niyo po yung sasabi ko, di po ba, no? Yung nagpapautang ng malaki ang tubo. Di ba? Yun ang 5-6 Yes, mangutang ako ng 5, babalik mo ng 6. Kaya 5-6. No? Usually mga Bombay. Huwag ka naman dawin ng Bombay. Pilipino na lang. Nanahimik yung Bombay po Nanahimik yung Bombay. Marami kaming kakilala kapitbahay noong unang panahon na puro Donya Martin. Nagpa 5-6. Pero alam nyo, nung mamatay, mataba pa yung kawayan doon sa katawan niya nung siya mamatay. Sobrang Donya matataba yan mga Donya yun daming pera niyan, lahat nagagawa. Pero nung maningil ng Panginoon, Rain. Sobra, mataba pa yung kawayan doon sa katawan ng tao. Kaya Natuyo. pag binuhat na nung ako melig akong Pinapyas ng makiramay. Panginoon. Nung pag binuhat mo yung kabaong
Akala mo walang laman sa sobrang gaan. Ibig sabihin, tama yan. Yung pera, ano yan hindi masamang magkapera, mga kapatid, ha? Ngayon, kung manalo ka sa loto, praise the Lord yan. Bahala na si Lord sa inyo, ha? Pero, pag ito ay sinarili mo at pinanginoon mo, siya na ang Diyos mo, what you reap, you sow. You saw. Diba? Kaya nga, again, to cut the long story short, to end, tingnan nyo ngayon, although pinipersecute na sila ngayon, yung mga dating masarap na buhay, ngayon, ako nalulungkot lang ako, naaawa ako doon sa mga anak na nadamay. Nadadamay. Maaring pati sa mga apo na nag-aaral sa mga private school, makikita yung pang-apelyido mo, nasa newspaper, nasa balita, and so forth. Well, bahala ng Panginoon sa kanila. Sabi nga ni Ate Gigi, kunin nawa sila ng Panginoon. Ang kunin yung mga masamang ginagawa nila. At sila magbalik loob. Wag naman yung Bombay, baka tayo yung ma-blacklist sa YouTube, Kuya. Kuya Jose. Okay, any prayer request? Ayan. Before the prayer request, mga kapatid, si Kuya Albert po, yung kanyang health condition, no? Ito tayo naman nasa prayer time na. Tinanggal po yung kanyang hinliliit, pinky. Ano po? Wow. Because of diabetes po ano po. I asked their permission yesterday when I posted the prayer request. Nasabi ko, I will not put that procedure anymore para hindi na magtatanungan pa sa text no? Privacy. But at least, tapos na po kanina, ay kahapon, around 4 o'clock in the afternoon, nung natanggal, I think, yung maliit lang po, based po sa aming pag-uusap, dumikit na kasi sa buto yung pinky, yung mga infeksyon. So, rather than hayaan ng doktor, putulin na lang. At least, yun lang po, yun lang Opo. So, by the grace of God, batay sa aking communication kay Ate Hazel, very successful naman po. At hopefully, makalabas na agad ang Kuya Albert sa hospital. Ano po, yan. And he is so thankful sa mga nag-send ng message dun sa ating prayer group na po na nagpe-pray para sa kanya. Hindi po madali yung pinagdadaanan ng Kuya Albert. Marami na rin kasing complications. But again, sabi nga niya bago kami naghiwalay kahapon, God is good always, Pastor, since day one. Itong pinagdadaanan ko wala pa to. Dahil di ba may sakit siya sa puso noon Naalala niyo po ba yun? Kayo makilala si Kuya Albert, no? Ito, part na lang to ng mga parang testing sa buhay ng kapatid natin. But still, we need to pray na continuous healing and speedy recovery. Likewise, ang Kuya Chris Reyes po ay ooperahan September 11. 11, no? 11 ano po? Tama, no? Okay, 11. 11. Opo, September 11 po, yan. Ang magandang balita dito mga kapatid, kasi kausap ko din siya kahapon. Sabi niya, hindi pa tumatawag yung doktor ko, pastor Hindi ko alam kung matutuloy. Binibiro ko, sabi ko, ito, birong totoo to. Baka naman wala nang nakitang infection na dapat tanggalin. No, i-claim mo na yun, huwag mo nang hintayin yung doktor, sabi ko. No, i-claim mo, Lord, mukhang wala na Pero still, sabi ko, you need to submit. No, whatever na plan ng Diyos, so be it. Pero we will include you in our prayers po. So again, prayer for Kuya Albert and prayer for Kuya Chris. Yeah, God is in control. Chris Reyes. So, amen. Anything else? Prayer request? Yun din pong aking blood test. I hope everything is okay. Amen. I claim it, Pastor. Amen. Apo. Yes, Ate Gigi, anong gusto mong ipag-pray natin? Abdominal kasi since Monday hindi ko nakakasundo yung tiyan ko. Pero abdominal, sabi nga po nung bunso ko wala ka ng pera kaya kami sakit. Pagka nagkapera ka, nagagaling ka na. Alam mo, Ate Gigi, taga nabotas ka talaga. Okay, abdominal sa sikmura o sa tiyan. Prayer po in Jesus name. Anything else?
Okay po, kung wala na po mga kapatid, tayo po ay yumuko at tayo po ay mananalangin. Let us offer everything to God in the name of Jesus. Ano po? At patuloy nating angkinin na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay Diyos ng walang hanggan. Ayan po. So let us pray. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Father in heaven, we are so thankful. We are so grateful, O God, that you have given us this opportunity to gather together in your name. As you said, Lord God, two or more gather in your name, Lord God, you are in our midst. You are in their midst, O God. Father, we acknowledge your presence. We acknowledge your grace. We acknowledge your power and your faithfulness, Lord God, in spite of all our shortcomings, mistakes, O God. Lord, you are a God. As we sing, great is thy faithfulness. Father, we come together to ask for thy forgiveness in all our shortcomings. We pray in the name of Jesus by the most precious blood of Christ that we are forgiven. We are healed spiritually, physically, O God, in the name of Jesus. And in all these things, Lord God, we believe that you are always in control of everything. Father in heaven, we pray for our beloved country, the Philippines. Lord, we bind and we rebuke graft and corruption, even in the government, even in our leaders, even to those contractors, O God. Father God, in Jesus' name, change their hearts, O God, in Jesus' name. Yes. Transform them, O God, and let them know, Lord, that God is watching them. God is watching us. Lord, we pray that you will bless this nation, even the United States of America, even every nations all over the world, O God. We bind and we rebuke the spirit of war, the spirit of injustices, the spirit of oppression. Lord, let the love of God be upon this whole world, this Mother Earth, O God. And I pray, Lord, that whatever we are praying at this moment, Lord, in the name of Jesus, hear our prayers. Yes. We declare healing to those who are in need of your healing grace. We pray for speedy recovery. We pray for miracle upon miracles, Lord God. In the name of Jesus, let your Holy Spirit, Lord God, move right now in Jesus' name. Because you said, Lord, ask in my name and it shall be given. Lord, we believe that all things work together for good to those who love God. And let your will be done, Father in heaven. Because truly, Lord God, without you, we are nothing. I bless all the members of the church, Christ-centered church, even Daily City United Methodist Church. And truly, Father God, we know, Lord, that in your perfect time, your people will serve you in spirit and in truth, will accept you as their Lord and Savior. Father, hundredfold blessings be upon thy people, especially members who are attending the TGIF and the Bread of Life. Use us mightily, effectively, and prayerfully as your prayer intercessors. Father in heaven, into thy hands we commit everything as we pray together the Lord's Prayer. Let us pray together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy Hallowed be name. thy name. Thy kingdom Kingdom come, come. thy will be Thy will be done done on earth on as earth it is as in it is in heaven. heaven. Give us this Give us day this our day daily our bread, daily bread, and forgive and us our forgive us our trespasses trespasses, as we forgive as we those who forgive those trespass who against trespass us. against us. And lead us not And lead into us not into temptation, temptation, but deliver us but from deliver evil. us from evil. For thine is the For thine is kingdom, the and kingdom, the the power, power, and the and glory the forever and glory ever. forever and In ever. Jesus' name we pray. Amen. 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 Good evening po, and God bless you po. God Have bless a you nice all. weekend.